Alright, back to Subic po tayo. May gagawin pong crane. Unang araw natin ni crane agad. Alright guys, wala nang intro at dito na ulit tayo sa ating panibagong update natin dito sa crane. At ito ay ating i-condition para ito ay magustuhan na ng may-ari, kasi ito ay actually nag-down na yung may-ari nito at sold out na to. Pero ang problema nito walang wala siyang release. Yung isa gumagana, yung double niya nag-release siya, gumagana siya, nag-auto brake siya. Pero itong isa wala, hindi gumagana yung auto lock niya. Kaya ito yung ipapainix natin, pati yung mga hose, pati yung retract, saka yung sa trackpad niya kung gumagana, kung buka. Bago i-pull out to, kasi tichikin dito na buyer. Ayan, at ililipat muna namin to ng pwesto, kasi yan nasa harap, munti kong babagsakan yung yung kulay-pulang Mitsubishi yun. Kasi nung pag release ko ng single ay walang preno, at titik ko yung drum yan kung tama ba yung mga adjustment ng drum. Ngayon yan, pinatravel ko yan papunta na sa likuran, kasi napakalawak ng likod niyan. Doon pwede ko siyang pwede ko siya lahat testingin lahat, wala siyang mababagsakan para safe. Kasi nung testing ko siya dito sa harapan namin, muntikan ko lang mabagsakan yung isang kotse. Kaya nag-decide ako, sabi ko doon na lang sa likod para walang mabagsakan na unit. Ayan napakataas niyan, 50 tonners yan. At 50 namin yung tinatravel yan. Yan, pumilalim nga ako at tinignan ko yung mga pwedeng gawin, mga hose, change oil, hydraulic oil, auto RPM, lahat kinicheck ko na, radiator, tapos yung mga switches tinitingnan ko kung mga buo siya. Kasi importante lang naman dito yung talagang nasa kainitan lahat gumana, yung mga auto lock niya, mga safety switches niya, swing lock, kailangan yun, yung auto brake, release, boom up, boom down, kailangan yun mapagana lahat. Ang binubuhat kasi nito hindi na basta-basta napakabigat. Ginagamit din to sa yung mga precast, gaya ng sa tulay, girder, yung napakabigat to. Kaya talagang dapat bago mapasa may-ari. Ito nga, pansin natin, kulang siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, bali 7 relay ang nawala. At ito ay puro naka-direct. Yan, kasi pag nakabaon yan ay laging gagana, wala siyang mga auto lock, mga swing lock, safety, release na andyan. Ay kung nakabaon yan lahat, wala na siyang control sa kuryente. Ayan yan ay inangat na natin lahat, kasi lahat nakabaon. Nung pinasok natin yung mga relay, yan magkaiba ng kulay, 1, 2, 3 bago, yan yung original malamlam ang kulay. Ito na yung bago niya, at saka ito pagaganahin natin yung auto RPM. Patayan at na isa na symbol lang yan ito natin. Tapos ikaw magpit-pitik di okay, pili yung tayo. Nag-adjust na rin tayo dyan ng mga drum at medyo malayo na yung mga adjustment. Yung inner saka yung outer, pinagpantay-pantay natin yung pagka-adjust para pag-release ng hook ay maganda yung kapit. Yan, pinantay-pantay natin yung mga adjustment, kasi medyo lamang yung labas, yung ilalim naman medyo dikit. Kaya pala hindi nag-release yung pakat na hindi na nagbuo pa yung yung pinaka-lining niya, kinalawang na.
Na-adjust na natin yan, parehas. Bali, 2 drum yung in-adjust natin yan. At sinabay na rin natin yung mga hose. Makikita nyo yung mga hose na yan na may mga crack na yan. Kailangan palitan na rin yan kasi pagka bumuhat yan ng mabigat, pumersa yung pressure. At ayan na nga, at binabalik na namin yung cover. Nakapag-adjust na tayo dyan ng brake. Ayan, bali 2 yan na brake drum. Ayan, inner saka outer na pag-adjust na natin yan. Pinantay-pantay na natin yung adjustment yan. At inayos na rin natin yung mga cable at pulo-pulupot dyan. Nirelease namin yan, binum down namin yan. Pagka boom down, binaba namin, pinahila namin sa loader. Kaya maganda na yung pagkakapulupot ng kable. At ito na nga guys yung mga function niya. Ito yung boom up, boom down. Ito yung sa single. Ito yung sa dongball. Ito yung release. Ito yung release din ng sa release ng hook. Yan, parehas yan release. Tapos pag pinindot mo yan, yan, may auto. Ito yung auto brake. Auto brake, lock, release. Yan, release yan. Ito yung manual accelerator. Ito naman yung swing lock, accelerator, busina. At dito tayo sa main safety lock. Ito yun. Hindi yan gagana lahat pag hindi yan nakababa. Ito yung swing lock sa ilalim, yung may malaking pin. Ito yung swing brake. Ito yung swing lock. Ito yung talaga naglalak. May pin yan. Ito naman, swing brake. Ito yung may preno pa, may lining siya. At ito naman yung retract. Tapos ito yung in, yung papasok na ito, trackpad. Bubuka yan. Saka yung titiklop. Para pag nagbuhat tayo, ibubuka natin yan. Tapos pagpapapasukin natin, ito na nga. Ito na yung control niya. Ayan. At bago naman natin yan i-operate, hindi yan gagana lahat. Hindi yan gagana lahat pag hindi natin ito ibinaba. Ayan. At ang pangalawang operation natin yan, pag ito ibinaba na natin, sunod. Dito sa control panel, ito yung control panel. Hindi rin gagana yung mga switches niyan pag hindi natin ito in-on. Ito yung on. Ano po? Tapos ito naman yung on dito para dito. Negative control. Pag ito in-off mo, hindi gagana tong panel na to. Ngayon, pag in-on mo to, saka lang gagana yung parang ito na yung pinakang auxiliary niya. Ito na yung pinakang PTO. Ayan. Pag sinis mo yan, gagana na yung PTO niya. Gagana na yan. Boom up, boom down. At ito naman yung magiging travel niya. Abante, atras. Siya na yan. At ang harapan nito ay ito. Ayan, lock yan. Pag ginanyan mo yan, hindi mo magagalaw yan. Mga cambio mo yan. Hindi yan magagalaw. Ayan. Puro yan lock, safety lock yan lahat. Ganyan kasilan ang crane. Ngayon, pag umiikot na yung drum na yan, at nagre-release tayo, at pinindot natin ito, may safety lock pa rin ito, pero kakalabog yan. Hindi, gagamitin lang ito pagka halimbawa umangat na. Ito lang yung pinaka safety lock niya. Pag pinindot mo yan, maglalak to. Makita mo yung parang kantong yan. Diyan yung maglalak, mayroong lock yan dyan. Tagi-isa yan, may lock yan, pati yung pangalawa. Ito yung pangalawa, boom, lock. Ito na may drum lock number 1, drum 2 no, lock number 3, lock din yan. Ayan. Tapos meron din yan boom up, boom down lock na andito siya, magkakatabi sila. Ayan, yan ang mga function yan, maraming switches. Ito ginagamit din to sa release din, on off. Tapos yung sa itaas natin ay nandito na lahat ng mga ilaw, wiper,
Nandiyan na rin, stereo, mic, meron siyang mic, at ang aircon niya ay nasa likod. Ayan, nasa likod yung aircon, ayan. Tapos meron tayong sukatan ng may meters dyan. Tapos ito na yung mga load, yung bigat, angle, nandiyan na lahat. Yung mga warning, ayan, indicator. Alright. At sana ay nakakuha kayo ng panibagong natutunan sa aking YouTube channel, Torres the Electrician. Huwag natin kalimutan i-subscribe ang ating channel para sa mga panibagong video na aking ibabahagi sa inyo. Napakarami, may tuturo pa ako sa inyo ng mga lahat ng unit dito. I-share ko sa inyo yung aking mga knowledge at mga natututunan. Maraming salamat po sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.